Dapat to naman mahiya naman kayo doon kasi pawis at dugo ng Pilipino yung contribution namin, no? Kaya nga may demokrasya, may social contract. Ang speaker ho ay nahalal ng plenaryo, the powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Wala palang registration, yung pirma, 20 years, walang SEC. Ano yun? Budol-budol sa taong bayan? Oo, MJ, no, nakakagulat yan kasi ang pirma na apparently ang mga pinag-usapan ng mga nag-file ay yung Pedrosa couple. So kung titingnan mo yan, panahon ni FBR, yung pirma. Now, for certain individuals to invoke na sila ay pirma, sa tingin ko yun ay deception na napakalaki. Every step of the way nitong pirma, puno ng deception sa taong bayan. So, paano uusad ang pagbabago ng ating konstitusyon kung ang mga nagli-lead from the very start, deception kaagad ang agenda? So, yung intention, ma'am, questionable dahil ang ginawa nila base sa mga naging resulta ng mga pagdilig sa Senado, talagang budol, pambubudol sa taong bayan. Tama yun, MJ, no? Budol na budol. Kasi, biro mo, nung nag-testify sila, they were saying pirma sila. Nag-fundraising sila, pirma sila. Nagpapirma sila, ina-advocate nila, pirma sila. Only for regulators to say, SEC, na sandali lang ho, wala na. In fact, na-revoke na. Yan ang talagang revocation. Kasi 20 years na inexistent hindi nagsasubmit ng mga GIS, hindi nag-update. So, under the books, talagang they do not exist. So, ano itong pag-testify nila na sila ay pirma? Hindi ba yan panloloko sa Senado? Tsaka, matindi yung mga ginamit na term ni Senator Amy, kababalaghan, multo. Pero may ads na. Oo, di ba? Nakakatuwa yan kasi mga abogado sila. So alam nila yung sinasabi nila, there are, well, perjury sa iba yan, no? Kasi nagte-testify ka ng existence, nagte-testify ka na nag-fundraise, nagte-testify ka na umikot sila para sa pagpipirma ng taong bayan. Ang medyo hindi pa klarado ngayon, kanino nang galing yung pondo na binigay sa mga pumipirma. So, ito, parang nakikita mo na talagang by design, linoloko ang tao. Ang masakit pa dyan, by design, sinet aside nila ang Senado. Tsaka ma'am, maigi malaman kung sino ang source ng pera na to, no? Di ba? Oo, tama ka MJ doon. Kasi bakit? Kung doon sa base sa kanilang narrative sa Senado, November pa sila nagkita-kita, nag-usap, December, nadulas si Attorney Abad, nakita nila nakipag-usap kay Speaker. Pag tinagni mo yung chronology of events, parang lumalabas na dinideny ni Speaker, nag-briefing siya, nagkaroon siya ng economic briefing, he talk about the pirma. Nagkaroon siya nagtapos ang session. Noong Desyembre, part ng speech niya, yung constitutional change. Nagbukasan ang Kongreso ng Enero, yun pa rin, part pa rin ng kanyang pananalita ay ang pirma. So, magtataka ka, tapos bigla nung naging mainit at nagkabukingan na, abay, hindi siya involved doon. So, siguro meron tayong malaking donor na nagbigay ng pondo. Yung sinasabing 15 billion used for the process, no? Lumalabas, 55 million yung ads. Paano ka nagkaroon ng ads? Tingnan mo yung sequence, kaya natutuwa ako kay Senator Binay Kasi sinasabi niya, sandali lang, alam namin ito. Kasi, alam mo si Senator Binay, nagpe-place siya ng ads para sa tatay niya nung tumatakbo, para sa Pangulo. So, alam niya yung may invoice na galing sa station, at totoo yung sinasabi niya, kailangan bayad ka na para i-reserve mo yung prime time. So, ano ngayon yung lumalabas na sinabmit sa Senado? Ang sabi nila, 55 million lang daw yung natuloy. Pero in-invoice ka ng TV station na 211 billion, no? 211 million.
So, ibig sabihin nun, meron ng pondo. No? At habang ginagawa nila yon, mali rin yung sinabi na may communication. Kasi kung may communication, dapat nauna yung ad bago yung pirma. Nauna yung pirma eh. So, yun ang hindi ko alam kung anong klaseng inisyatibo yung ginagawa nila. Ma'am, kayo po ay bihasa sa political strategy. Ito pong ginagawa nila ngayon ay mabisa at magandang estratehiya para himukin ng taong bayan na suportahan yung People's Initiative. Oy, alam mo, MJ, maling-mali yan, no? Sablay ba? Sablay? Sablay na sablay. Kasi yung sinabi niya na, ang sinabi daw nung kanilang ad guy is, pukawin yung atensyon ng taong bayan. Paano mo pupukawin kung ikaw ay nagbibigay ng pera? 'Di ba? So sa makatuwid, napakaklarado dun sa mga pumirma. Kaya sila pumirma kasi may ayuda. At babalik ulit tayo dun sa, ito bang ating bayang Pilipinas ay tungkol na lamang sa ayuda? Na lahat na lamang ng ayuda? Kasi kung isa-sum total mo yung ayuda, napakadami niyan. Kanina, lumabas pa yung AKAP na may ayuda na wala namang line item. At walang programa. So, paano? I mean, ito nakikita natin yung budget, kasangkapan. Hindi kasangkapan para umunlad ang buhay ni Juan de la Cruz, pero kasangkapan para itaguyod ang plano ng mga politiko. Dapat to naman mahiya naman kayo doon kasi pawis at dugo ng Pilipino yung contribution namin. No? Kaya nga may demokrasya, may social contract. Kami, individual citizens, would like to government to help us in achieving itong mga serbisyo na kailangan natin. So yung paggamit ng pondo, shocking kasi lumabas ang AKAP, wala naman sa NEP. Meron pa tayong unprogrammed na sabi, depende yan pag may koleksyon. Tapos lumabas itong ayudas para sa Politicians Initiative. So, ang tatanungin natin, saan nanggaling yung pondo? Yun ang hindi natutumbok at iniiwasan ng lahat. Kung yan ay galing sa pondo ng gobyerno, magtataka ka, katulad nga sabi ko, hindi naman nagre-release ang DBM ng pondo ng Enero. So, definitely, yung pondong yan ay December, which means savings. Saan yung savings nangyari? Sa travel fund ba? Sa MOOE? Saan? Kasi may pinagkunan. At yung pinagkunan na yon, dahil Kongreso nga ang nandyan sa opensibang yan, ay taxpayers' money. Ma'am, makailang beses pong binabanggit ng mga kongresista na ang trabaho po nila sa Kamara ay urgent dahil pag naabutan po ng second half, meaning after 2025 elections, ang issue ng charter change, wala nang mangyayari. Kaya ngayong first half nila ito isinusulong. Your thoughts on that, sa timing? Alam mo, yung timing okay lang yan eh. Kasi tama na maaga. Pag mataas ang political capital mo, yung pinakamahirap na desisyon, gawin mo na. Tama yon. Pero hindi sinabi na lukuhin mo ang taong bayan. Kasi pwede namang yung initiative strictly pag-aamenda ng itong provision, 'di ba? Hindi ang ginawa nila, yung initiative tungkol sa manner of voting. Kailan naging ang manner of voting is equivalent to economic gains ng taong bayan? Yung manner of voting, makikita mo yung deception. Kasi sinabi doon, voting jointly and upon the initiative of the Speaker or the Senate President. Paano mangyayari ng or, sa English ho, yung or, either or, no? At saka yung voting jointly, iba ho yun sa voting separately. Bakit, MJ? Kasi bicameral tayo. Correct. Ang bicameral, 2 chambers. At dito sa atin, nakikita natin, ang House of Representatives elected by district. Ilan ho yung district? 250,000. Ilan ho ang senador? Nationwide. At titingnan mo ang balangkas ng ating saligang batas, ang Senado is for a term of 6 years. Ang Kongreso is for a term of 3 years. Bakit malaki? Bakit yung isa can be elected twice, yung isa can be elected for 3 times? Simply because there is a difference in the roles of the House and the Senate.
Ang Senado is a continuing body. Anong ibig sabihin yan? Pag may eleksyon, may 12 naiiwan doon. Hold over. Bakit? Kasi may specific role sila sa succession, lalo na ang Senate President, no? Pangalawa, yung House, district ang orientation, hindi nationwide. So pag sasabihin mong voting jointly, ay talagang lunod ang 24 senators. Kasi doon pa lang sa 315, makukuha mo na yung 254. Hindi mo kailangan ng Senado doon. So paano mangyayaring voting jointly? Okay? Again, ang MJ, ang dapat maintindihan ng tao, iba ho ang constituency ng senador at ng House of Representatives. May isang nagsabi sa akin, mali ka dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, depende dun sa 315 kung sino ang kanilang Speaker. Ganon din po ang Senate President. No? Depende dun sa 24. Ano ang difference? Si Senate President nahalal nationwide. Si Speaker na halal 118,000 votes sa Leyte. So doon pa lang magkaiba. So dapat hindi natin tinitingnan sila na pareho. Hindi ko minamaliit ang House of Representatives. Pero sa saligang batas yun ang nakalagay. So dapat sundin natin kung ano nasa saligang batas. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.